Okay, sa ating pagpapatuloy ng ating series, I think this will be the last week. We're going to talk about the assignment. I believe that this coming Sunday, supposed to be po pala, ay flight na namin kanina. No? Dapat po flight na namin kanina papuntang Japan, pero may pagbabago pong nangyari dahil ang aming mga anak na nag-aaral ay ayaw namin mag-absent ng mahaba. Kaya minove po namin ng October 4 ang aming flight papuntang Japan. And I think that is God's will also. Supposed to be this morning is our flight going to Japan. But I believe this is God's will because Brother Scott will join us going to Japan. Amen. So salamat kay Lord. So sa ating magpapatuloy ng the assignment, balikan lang natin yung ilang mga bagay na atin nang natutunan. Sana po, nandiyan ba kayo? Amen. Kasi kung nakikita nyo yung pastor, very passionate ako sa bagay na naitunuturo ng Diyos sa atin. Kasi sayang yung pagkakataon na umupo ka dyan, pumunta ka ng gawain, pero wala kang natanggap. Amen ba? So ilang mga pag-aaral o pagbabalik-aral sa atin na pag-usapan. Kung naalala nyo po ang ating naging main verse dito sa the assignment in Genesis chapter 2, verse 15, the Lord God took Adam and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Ginawa natin itong personal. The Lord God took, ikaw yon, si Adan, ang unang nilalang ng Panginoon, at inilagay sa Garden of Eden. Inilagay siya doon sa lugar ng kanyang assignment at sinabi doon to work it and take care of it. Lahat po ng nilalang ng Diyos, tandaan natin yan. Tayong lahat na nasa mundong ito na nilalang ng Diyos ay may dahilan, may purpose. Everything that God has created has a purpose. Si Adan, may purpose sa Diyos. At ang assignment niya is Garden of Eden, to work it and take care of it. Amen? So, ulitin mo sa katayo mo, may assignment ka. The assignment. Amen? Napag-usapan din natin, iba po, may malaking kaibahan, there are a big difference between life purpose and the assignment. Because yung pag sinabing life purpose, ito ay nakatutok sa mas malawak na kahulugan at kahalagahan ng pag-iral ng tao, ng isang tao, okay? Yung purpose daw nakatutok saan? Sa mas malawak. Kasi yung assignment is specific. Yung purpose, yung dahilan ng pag-iral mo, bakit ka nasa mundong ito. Naintindihan nyo na yon? Habang ang life assignment ay tumutukoy sa mga tiyak na gawain, tungkulin o responsibilidad na ginagawa ng isang tao sa paghakbang ng kanyang layunin sa buhay. So as you do your life purpose, you will face a lot of God's assignment in your life. Amen? So habang ginagawa mo yung purpose mo kay Lord, magkakaroon ka ng mga task, magkakaroon ka ng mga assignment na magpupulfill ng iyong purpose kay Lord. Napag-usapan din natin, your assignment is not your decision, but your discovery. Hindi ikaw ang pumipili ng iyong gustong gawin sa buhay. Hindi ikaw ang pumipili. Sabi sa kata mo, hindi tayong pumipili. Kundi ang Diyos ang nagbibigay nito. Ang kailangan natin ma-discover ito. At pag na-discover mo na, sinisimulan kanino yan? Sa Diyos. Amen? Gusto mo manaman ang purpose mo at ang iyong mga assignment araw-araw, you have to ask God. Kailangan may relasyon ka sa Kanya para sabihin niya sa iyo kung ano yung assignment. At pag nalaman mo na, napag-usapan din natin ito, your assignment is to be accepted, not altered. Pag alam mo na ang iyong assignment, hindi mo dapat itong baguhin. Specific, pag sinabi sa iyo ng Diyos, kailangan gawin mo yung iyong assignment. And your assignment, most of the time, is bigger than you. No? Ganyan magbigay ang Diyos eh. Bibigyan ka niya ng assignment na hindi mo kaya. Bibigyan ka ng Diyos ng assignment, higit sa perang meron ka. Higit sa edukasyong meron ka. Bakit? Para hindi ka umasa sa sarili mong lakas. Para hindi ka umasa sa sarili mong kayamanan. Hindi ka umasa sa sarili mong kakayanan upang walang ibang mapapurihan kundi ang Diyos. Amen? Napag-usapan din natin, Jesus and my assignment. I think this was last Sunday, kung naalala niyo po. No, Jesus and my assignment. At isa sa pinaka-highlights dyan is
sometimes as we do our life purpose and our assignment, we will feel exhausted. Minsan makakaramdam tayo ng kapaguran sa buhay. But the answer to our exhaustion, the cure for our exhaustion is our intimacy with Jesus. Tandaan lagi natin, ang sagot, naalala nyo ba yon? Ng ating kapaguran. Sabi mo sa katabi mo, ang sagot ng iyong kapaguran. O minsan talaga nakakapagod ang sumunod. Nakakapagod ang gawin, ang kalooban ng Diyos. Sabihin ko po sa inyo, talagang minsan nakakapagod, pero sige lang, sumunod ka lang ng sumunod. Amen? Huwag mong babaguhin ang iyong assignment. Gumawa ka lang na gawa, at kapag napapagod ka, tatandaan natin, the cure of our exhaustion is our intimacy with Jesus. Amen? Ngayon naman, ang ating pag-uusapan, ngayong gabing ito sa ating midweek, the church assignment. Okay? Sabay-sabay nga natin sabihin, the church assignment. The purpose and mission of the church. Ilang mga bagay dito ay narinig nyo na, pero kailangan natin itong maintindihan. As a church, as individual, kasi tayo ang church, and as a local church, merong ibinibigay na assignment ang Panginoon. At yung assignment na yon ay magpupulfill. Tandaan nyo ulit, ano ba ang assignment? To fulfill the purpose na binigay ni Lord. Tama? Habang hinahakbangan mo ang iyong assignment, hinahakbangan mo patungo yung iyong purpose kay Lord. Ganon din naman, habang ginagawa ng church ang kanyang assignment, mapupulfill natin ang purpose ng church. Okay? Ano ba ang purpose ng church? What is the purpose of the church? Ano ba ang layunin? Bakit itinatag ni Kristo ang church? The primary purpose of the church, bakit naitayo ang church? Ito ba ay para sambahin at purihin ang Diyos? Yan ba ang layunin ng church? What is the primary purpose of the church? Para ba purihin ng Diyos? Para ba sambahin ng Panginoon? Ang primary purpose ba ng church is fellowship? Tayo'y magsama-sama para magpalakasan, mag-J-group. Ano ba ang primary purpose ng church? Teaching the perfect theology ng tungkol sa Diyos? Yan ba ang primary purpose ng church? Ito ba ay church ministry? Yung pagsayaw, pagtugtog, pagkanta, yan ba ang layunin ng simbahan? Ngayon, lahat ng yan ay mga assignment din. Pero hindi purpose. Okay? Maaaring assignment mo ngayon ay to be part of a ministry. Ako po, nagsisimula ako ng paglilingkod kay Lord. Nagsimula akong dancer ng church. Nagsimula akong mag-plug sa church. Nagtamburin din ako sa church. No, imagine niyo si Pastor Blaine nagtatamburin. Medyo mga may alam pa ako, yung Matthew. No? Tama ba ako? Yung Axiata yan? No? Naging plug dancer, naging modern dancer ako. Sinubukan ko rin maging part ng music team, kaya lang galit sa akin ng music. Ayaw yata sa akin talaga ng music. No? Marami akong napasok na ministry sa church at yun yung mga assignment ko kay Lord. Ganun din naman ang church, to praise and worship the Lord, to have fellowship, teaching, church ministry, pero hindi yan ang primary purpose ng church. So what is the primary purpose of the church? The primary purpose of the church is to glorify God. Walang ibang number one. Sabi sa katabi mo, ang layunin ng church. Sige, kausapin natin ating katabi para maintindihan natin at tayo ang church. Tama? The primary purpose of the church is to glorify God. Lahat ng ating ginagawa, pagsayaw, pagtugtog, pag-iibanghelyo, pagtuturo, lahat ng yan dapat is to glorify God. Yaan din ang dahilan bakit tayo nilalang ng Diyos. At dapat maintindihan natin ito kasi nasa The Assignment tayong series eh. Tama? At yung The Assignment mo ay humahakbang ka patungo sa pagtugon mo sa layunin mo. So ang layunin natin, hindi lang yung church, kasi tayo din ng church eh, is to give God's glory. So sa lahat ng yung ginagawa, sabi mo nga sa katabi, sa lahat ng yung ginagawa, maparangalan ng Diyos. In whatever you do, it should give glory
to God. Isaiah chapter 43 verse 7. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory. We are created for the glory of God, whom I formed and made. Tayo pala'y nilalang ng Diyos. Naintindihan niyo po ba yun? May sabi yung kasatay mo, nilalang ka ng Diyos para makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen. So, kaya tayo nag-e-exist, kaya tayo buhay ngayon, at tayo mananampalataya, ay para magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Ephesians chapter 1 verse 12, God's purpose was that we were the first to trust in Christ. So, ito ang layunin ng Diyos sa mga unang nagtiwala kay Kristo. Kinakausap dito ni Pablo ay ang mga Hudyo. Apostle Paul is talking to the Jews this verse, no? At ang sabi rito, will bring praise and glory to God. Ang layunin ng Diyos ng pagkapili niya ng mga una, ng mga Hudyo, ay ano daw? To bring praise and glory to God. Basahin natin sa Tagalog para mas maintindihan natin. Efeso 1:12. Tayo mga unang umasa sa Kanya, ay pinili niya upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Amen? 1 Corinthians chapter 6 verse 20. For you have been bought with the price. Kaya tayo binili ni Kristo. At ang pinambayad sa atin, mga kapatid, ay hindi ginto at pilak. Ang pinambayad sa atin ay ang kanyang banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. At binayaran niya tayo ng buo. Para ano? Therefore, glorify God in your body. Kaya sa ating buong katawan, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating kinikilos, kung nabubuhay man tayo ay para parangalan si Kristo. Kung mamatay man tayo ay para din kay Kristo. Kanya kayo? Naintindihan naman natin yon? Kasi upang maintindihan mo, sa lahat ng assignment na gagawin mo, kailangan para malaman mong tama yung assignment mo, magbibigay ba yan ng kaluwalhatian sa Diyos? Amen? 1 Corinthians chapter 10 verse 31. When Apostle Paul wrote this, the issue is about, pwede bang kumain ng pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan? Sinagot ni Pablo, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Ibig sabihin ganito, kung naalala niyo yung teaching na ito, nandiyan ba kayo? Kasi maganda yung mga sinasabi na, alam ko maraming salita, pero kung maaari isulat mo at matandaan mo. Nandiyan kayo? Ang issue ganito, sa mga bagay na hindi mo alam ang eksaktong sagot. Okay? Tulad ng, sino bang liligawan ko? Si Maria, si Marta, o si Pe? Lahat sila'y magaganda. Kantal yun eh. Di ba? Si Lorna, si Ana, o si Lorna, o si Pe. Sino ba sa kanila? Lahat naman Kristiyano. Ang laging sagot sa bagay na you are uncertain. Saan ba ako titira? Sino bang iboboto ko? Wala naman sa Bible sinong iboboto natin eh. Tama? Sa lahat ng bagay na hindi mo alam ang sagot, lagi mong i-consider. Laging ang magbibigay sa iyo ng, ang tawag diyan, ng idea, no? Ng ano pa ba? Ng parang palatandaan para magawa mo ang tama. Yung bang gagawin mo, magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sabi sa katabi mo, lahat ng gagawin mo, dapat magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kasi that is the primary purpose of the church. And that's why Christ came. Nang dumating si Kristo, Christ came to glorify God and gave us an example. No? John 17 verse 1 to 4, basahin natin sa Tagalog. Pagkasabi ni Jesus, na mga panalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating ng oras, parangalan mo na ang iyong anak upang parangalan kanya. Sapagkat binigyan mo ko ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay ng walang hanggan ng lahat ng ibinigay mo sa anak. Grabe no? Nang nakipagrelasyon ka kay Kristo, please understand, nang nakipagrelasyon ka kay Kristo, ngayon may buhay na walang hanggan ka na. Praise the Lord. Amen ba? May katiyakan ka na ng buhay na walang hanggan. Pero habang nandito ka sa lupa, hindi ka pa naman pupunta ng langit eh. Sino rito gusto na pumunta ng langit?
Yung kanina nga, si kapatid, di ba? Inilawan na sa panaginip, kukunin mo na ba ako doon? Wag muna. Ayaw pa natin eh. Kasi at habang tayo pinapayagang pangbuhay, may layunin kasi ang Diyos. May dahilan ng Diyos. May assignment ka kay Lord. Amen ba? Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatawan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan lahat ng ibinigay mo sa akin. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila ang iisa at tunay na Diyos at ang makilala nila si Jesucristo na iyong sinugo. Ito sa verse 4, inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan. No? I declare your glory here on earth. Paano? Natapos ko na ang pinagagawa mo sa akin. Okay, sabi mo sa katayo mo, aha moment. Okay, marami tayong mga aha moment dito sa series na ito. Tama? So, as you giving God's glory sa pamamagitan ng pagtatapos mo ng ipinagagawa sa iyo ni Lord. Nandiyan kayo? Ulitin ko. Yung iba parang nakanganga eh. Oh, alam kong malamig ang simoy ng hangin sa labas, umulan kanina, maaaring nabasa-basa ka, ngayon inaantok-antok ka na, kaya sabi mo sa katayo, huwag kang papaagaw sa dilim. Yung iba naagaw na yata ng dilim, yung inaantok-antok na ha. Okay, ulitin ko. Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan. Jesus said, I glorify you here on earth. Paano? I finish. Natapos ko yung pinagagawa mo sa akin. So, ganito yan. We glorify God through fulfilling our mission. Kanya kayo? Hindi lang sa pagbibigay ng glory yung ganito. Lord, I give you glory. I give you honor. It's not just a prayer. Hello? Sabi sa katabi mo, aha uli, aha. Ang pagbibigay ng glory sa Diyos, at yun ang layunin natin. Nandiyan kayo? Ang ganda ng teaching na ito, kaya dapat maintindihan natin. Kasi ito yung parang kumbaga sumasagot sa ibang mga tinatanong natin tungkol sa the assignment. Nandiyan kayo? Ang pagbibigay ng glory sa Diyos, hindi lang yung Lord, lahat ng glory sa'yo. Ang daling sabihin eh. Ginagawa natin tuwing nagtatapos tayo ng gawain, all glory, all honor. Pero ang pagbibigay ng glory sa Diyos ay sa magitang tapusin mo yung mission mo. Gawin mo kung ano man yung assignment mo. Amen? Nandiyan kayo? John 17 verse 18. Sabi ni Jesus, as you sent me, kasi karugtong yun eh. John 17, yung binasa natin, verse 1 to 4, sinabi niya, nakipag-usap siya sa Ama, Ama, luwalhatiin mo ko, tulad ng luwalhating meron sa akin. No, parangalan mo ko dito sa lupa sapagkat pinarangalan kita at natapos ko ng aking tungkulin. At sinabi niya sa verse 18, at kausap na niya mga disciples, kung paanong sinugo ako ng Ama, sinusugo ko naman kayo sa sanlibutan. Nandiyan kayo? Papasok kasi tayo doon sa ating pag-aaral na the assignment ng church. The purpose and mission of the church. Amen? So sabi sa katabi mo, meron kang assignment kay Lord. Meron tayong mission. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may mission ka. At hindi mo mag-glorify si Lord. We cannot glorify God if we will not fulfill the mission. If we will not finish the assignment na binibigay ng Diyos sa atin. Now, ang tanong ngayon, what is the mission of the church? Tama ba? Kasi may individual assignment. Okay? Yung iba, may assignment ka, magtapos ka ng pag-aaral mo and give glory to God with your education. Yung iba ay binigyan ng assignment ni Lord na makapagtrabaho para makatulong sa iyong pamilya at gawin mo yon for the glory of God. Amen? Lahat ng ating ginagawa is to give God's glory. Now, ano naman ang mission ng church? Okay, ano ba ang misyong ibinigay ng Diyos sa church? Para malaman natin yan, babalik tayo doon sa creation. Kung mapapansin nyo sa lahat ng ating mga pag-aaral, lagi tayong bumabalik sa Genesis chapter 1. Napapansin nyo ba? Kasi,
for us to understand our future, we have to see the purpose ng pagkalika sa atin. Genesis chapter 1, verse 26 to 27. And God said, let us make man in our image, according to our likeness. Sabi sa katabi mo, kamukha ka ng Diyos, kalarawan ka ng Diyos. Ulitin mo, kamukha ka ng Diyos, kalarawan ka ng Diyos. Parang di kayo naniniwala, sinasabi nyo sa katabi nyo yan. Ulitin mo, kamukha ka ng Diyos, kalarawan ka ng Diyos. Yan ang unang paglikha ng Diyos sa tao. Amen? Let them have dominion. Dineclare ng Diyos, itong taong akin nilalang na aking kawangis ay dapat mag-dominate to reign here on earth over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creepeth on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. Sabi nga natin sabay-sabay, male and female. Lalaki't babae lang. Wala nang third sex. Ha? Salamat kay Lord. Alam niyo po, for the glory of God, this church is full of testimony na dati mga gay, lesbian na binago ng Panginoon. Hindi natin sila parang kinokondemn sa kanilang kalagayan, pero through hearing and hearing the Word of God, binago sila ni Lord. Tama? He created him, male and female, and created them. And verse 28, then God blessed them, nang nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, at sinabi, mag-dominate kayo sa buong mundo, mag-reign kayo dito sa mundo. And then sabi sa verse 28, God blessed them at binigyan ng assignment. And God said unto them, be fruitful and multiply. Sabi nga natin sabihin, be fruitful and multiply. Ulitin natin, be fruitful and multiply. Matagal natin iniisip, ano yung sinasabi ng Diyos? Ito ulit, aha moment ulit ito, ha? Matagal natin narinig yung salitang sinabi ng Diyos, sa simula't simula pa, pinagpala niya ang tao, inutusan niya at sinabi niya, magpakarami kayo. Ano yung dapat paramihin sa mundo? Mag-fruitful at mag-multiply. Alam niyo kung ano? Simple ang sagot, paramihin ang mga taong kawangis ng Diyos. Kasi yun yung nilikha niyang tao, kawangis ng Diyos. Ha? I hope you understand this. Ha? Kasi matagal na rin natin nung itinuturo sa church natin. At inuulit-ulit lang natin para mag-gets natin talaga. Nandiyan kayo? Di ba nang nilalang ng Diyos, ulitin ko lang si Eva at Adan, nilalang niya ito na ano daw? Kawangis ng Diyos. Kaya nung nilalang niya ito, naging kawangis niya ng Diyos, sinabi niya ngayon, mag-dominate kayo sa mundo. Mag-reign kayo sa mundo. Niya kayo? At pinagpala niya at ang sabi niya, magpakarami kayo. Ano yung magpapakarami sa kanila? Dadamihan nila ng mga taong magiging anak nila na dapat kamukha at kawangis din ng Diyos. Naintindihan yon? Pero natin ang kwento. Adam fell, nagkasala, the fall of man, and loss of that divine image in which he had been created. Nawala yung imaheng yon. Kaya nga na naglalakad ng Diyos doon sa hardin, hinanap ng Diyos, Adam, where are you? Nawala yung relasyon ng tao at ng Diyos dahil sa kasalanan. At nakita ng tao ang kanilang kahubaran. Narinig nyo nang lagi kay pastor yan. Nakita ng tao, sabi ng Bible, nakita ni Eva at Adan na sila'y hubad. Teka lang, di ba talaga namang hubad sila? Ba't ngayon lang nila nakita hubad sila? Ibig sabihin, may nawalang glory sa kanila. At nakita nila yung kanilang laman. Hello? So Adam fell and lost of the divine image in which he had been created. Pero ang Diyos ay tapat. Kailangan mangyari pa rin ang kanyang sinabi. Yung sinabi niya, kung paano niya dinesign ang tao, kailangan mangyari pa rin yun. And God has restored it in Christ. At ang Panginoong Yesus ay sinugo na nga pa upang anong balikin yung dahilan ng pagkalika ng tao. Nandiyan kayo?
At bakit si Jesus ang ipinadala? No? Colossians chapter 1 verse 15, because the Son is the image of the invisible God. Siya kasi yung larawang ng Diyos na hindi nakikita. Yung nawalang imahe sa atin. Naiintindihan niyo ba? Ha? O nagsasalita lang si pastor dito. Okay, sabi sa kanila mo, gising. Ha? Yung mga nakapagkapilalo, gising kayo, ha? Okay. Yung nawalang imahe, dahil sa kasalanan, ibinalik ni Jesus. At bakit si Jesus? Nang dumating siya, ipinakita ni Jesus sa buong sanlibutan, ito yung pagkalikha sa inyo. Ito yung nawala sa tao. Kung ano yung meron kay Jesus Christ, ayun yung dapat na meron sa tao. The power, the anointing. Nanya kayo? Pag sinabi ni Jesus sa puno ng igos, mamatay ka, namatay yung puno. Sinabi niya sa bagyo, indo. Hindi si Kibulo yun, ha? Sinabi niya doon sa bagyo, stop! Stop! Tama? At yun yung authority, grabe, na nawala sa atin. Pero sabi ni Jesus, dapat nasa inyo yan. Amen? So full authority and dominion was won back by Jesus at the cross. Kaya nung mapako si Jesus, akala ni Satanas, nadaig na niya yung plano ng Diyos. Itong ipinangako ng Diyos from the beginning, narinig ni Satanas noong sa Garden of Eden. Narinig ni Satanas, Satan heard the promise of God in Garden of Eden that one day, the seed of a woman, ang dudurog sa ulo ni Ahas. Narinig niya at hinihintay niya yon. Kaya nang dumating si Jesus, nung ipinako niya, akala niya na daig na niya ang plano ng Diyos. Nandiyan kayo? Sabi ng Bible mismo, kung alam lamang ni Satanas na yung pagkapako ni Jesus ang magdadaig sa kanya, tatalo sa kanya, hindi niya ginawa yun. Kaya nung mamatay si Jesus at muling nabuhay, the full authority was given back to Jesus. Kaya niya sinabi, no? Siguro tatalon ako doon, ha? Doon sa Matthew, verse 28:19, wala dyan pero sabi doon sa Matthew 28, verse 19, all authority is given to me. Therefore, kaya niya sinabi yon, go and make disciples of all nations. So yung full authority na nawala sa tao ay ibinigay kay Jesus na kailangan namang maibigay sa atin. Nandiyan kayo? Hello? Upang yung mga assignment natin, magawa natin, magbibigay ng glory sa Diyos. Kaya sabi ng Bible, Romans chapter 8 verse 29, isa ito sa main verse natin doon sa real Christ, to be like Christ. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Saan daw tayo maging katulad? To be conformed kanino? Sa larawan ng anak ng Diyos. At bakit kailangan yung anak ng Diyos na maging kalarawan natin? Kasi siya mismo yung imahe ng hindi nakikitang Diyos. That He might be the firstborn among many brothers and sisters. Romans 8 verse 29 sa Tagalog ganito, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili Niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sabi sa katabi mo, maging tulad tayo ni Kristo. Kasi we cannot fulfill our assignment giving God's glory kung sa lakas lang natin, kung sa atin lang. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. At ngayon, naalis ng talukbong nagniningning sa ating mga muka ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian yan ang nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang nagbabago sa atin. Nasa proseso tayo ngayon. Sabi sa katabi, nasa process ka. Alam niyo yung buhay natin ngayon na pinoproseso ni Lord? We have been sanctified by the Lord from glory to glory. Hanggang saan? Hanggang tayo'y maging kalarawan ni Jesus. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Sige, titigan mo siya.
Ayan. Dapat maging kamukha ni Kristo. Hindi po sa itsura, ha? Ha? Hindi magpabigote ka, mga babae nakabigote. Hindi yon. Hindi yung nakabistida ka na parang, di ba, yung damit ng mga Hudyo. Hindi yon. Pag sinabi, maging kalarawan ka niya, kasi yun yung larawan ng pagkalika ng Diyos sa tao mula sa simula. At ipinakita ni Jesus yun nung naging tao siya. Kaya anong ibig sabihin? Ibinabalik tayo doon sa pagkalikha sa atin. Kaya sabi ni Jesus, Matthew 28 verse 20, therefore, go and make disciples of all nations. Kaya iniutos niya, magdisipulo kayo sa buong mundo. At yun ang ating assignment. That is the Great Commission, is bringing back the man to its original status and authority. Listen to me, mga manggagawa, nag-JJ group, leaders ng ating church, kung tayo nagdi-disciple para lang maging aktibo sa church, mali. Kung tayo nagdi-disciple para lang dumami ang tao sa ating simbahan, mali. Kaya tayo nagdi-disciple, upang yung mga taong dinidisipulo natin ay maging tulad din ni Kristo. Ibinabalik tayo. Alam niyo yung sinabi ng Panginoon, go you therefore and make disciples of all nations. Mag-multiply kayo. Binabalik yun sa Genesis chapter 1 verse 28. Then God blessed them and God said unto them, be fruitful and multiply. Bakit? Yung authority na kay Jesus na nga eh. Yung authority na wala na kay Jesus na. Kaya sabi sa 19 verse 20, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, kaya nga, nasa akin na yung kapangyarihan. Kaya, inuutusan niya tayo, magpakarami kayo, magdisipulo kayo. Amen? Sabi sa tayo, magpakarami ka, mag-disciple ka, pero kailangan magpa-disciple ka rin. What is the word disciple means? The word disciple, which is mathetes in Greek, literally means pupil, but also follower as followers of Jesus. Ibig sabihin, estudyante ang ibig sabihin ng disciple. Anong yung disciple natin? Disipulo tayo or estudyante tayo ng ating Panginoong Jesus. Kasi, kung tayo ay disciple, tingin kayo lahat sa akin, malapit na akong matapos, hindi pala mahaba itong preaching na ito. Tingin kayo lahat sa akin. Kung kayo'y disciple ko, magiging tulad nyo lang ako. Mali. Lahat tayo'y disipulo ni Kristo. Anong kailangan mangyari sa atin? Maging tulad tayo ni Kristo. Habang tumatanda ka sa paglilingkod mo kay Lord, habang tumatagal ka sa simbahan, dapat lalo kang nagiging kamukha ni Kristo. Sa ugali, paglilingkod, nandiyan kayo? Sa pag-ibig, sa pag-abot sa tao, sa kapangyarihan at authority. Amen ba? So Jesus Christ's disciples, basahin natin ito, John 15 verse 4. Sabi ni Jesus, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. So neither can you unless you abide in me. Hindi ka magbubunga, hindi ka magdi-disciple nang ikaw lang. Kailangan lagi kang nakaugpong kay Kristo. Siya ang puno at tayo ang mga sanga. Listen, lagi natin sinasabi sa mga nagdi-disciple sa church natin, huwag kang magdi-disciple na hindi ka sold out kay Kristo, nang hindi mo mahal ang Panginoong Jesus, kasi baka mali ang maipapasa mo, hindi yung larawan ni Kristo. Amen? 1 Corinthians 11 verse 1, sabi ni Pablo, be imitators of me, just as I also am of Christ. Gayahin nyo ako tulad ng paggaya ko kay Kristo. Ganun ang pagdi-disciple pababa ng pababa. Lahat tayo sumusunod kay Kristo. Lahat tayo kanyang kalooban ng Panginoong Hesus ginagawa natin. Nandiyan kayo? At yun ang ating assignment. Ang assignment ng church is to do the mission upang mag-glorify ang Diyos. Okay?
Kaya magdi-disciple ka. Sabi sa kadam, dapat nagdi-disciple ka. Sino rito may mga J group, taas ang kamay? Nag-J group, no? Leader siya ng J group, taas ang kamay. Yan, praise God. Palapakan nga natin si Lord sa mga J group leader natin. Ulitin ko, napag-aralan nyo ito sa inyong J group leadership training. Nagdi-disciple tayo para madala natin sila. Hindi, alam nyo, itong salitang madala lang sa Diyos. Hindi lang yun kundi maging tulad sila ni Kristo. Tama? Kaya nga sa atin dito, Christ is the vision. Ano yung Christ is the vision? To be like Christ. Hindi pa pwedeng tumatanda ka sa church, lalo kang napapalayo sa ugali kay Kristo. Hindi ka pa pwedeng tumatanda sa loob ng simbahan, lalo kang sumasama. Wala kang totoong relasyon sa Diyos pag ganon. Amen ba? Dapat lahat ng totoong na kay Kristo, lalong nagbabago, lalong nagiging tulad at kamukha ni Kristo. Amen? Paano natin gagawin yung pagdi-disciple? Balikan ko lang ito, narinig nyo na ito, lalo sa mga J group leadership training. Mark 3, verse 13 to 15. Afterward, Jesus went up on a mountain and called out the ones he wanted to go with him. And they came to him. Then he appointed 12 of them and called them his disciples. They were to accompany him. And he would send them out to preach and to have power to heal sicknesses and to cast out demons. 4 na P ang proseso. Okay? Paalala lang sa ating lahat. Kasi yung iba, hindi na po nagdi-disciple. Yung iba, nag-aral lang ng J Group Leadership Training pero hindi ginawa. Gawin natin. Kasi you cannot fulfill your purpose kung hindi mo gagawin ng yung assignment. The process. Call out the ones he wanted to go with him. Pagpili. Kailangan tayo mismo makipag-usap. Piliin mo yung mga taong gusto mong i-disciple. At yung pipiliin mo, dapat naman to accompany him. Pagsama, sasama. Then, that he would teach them. Pagtuturo, ituro natin ang Biblia. Ituro natin ang buhay ni Kristo. Ituro natin ang mga tungkol sa salita ng Diyos. That he will send them out to preach and to have power to heal sicknesses and to cast out demons. At yun yung pagsugo. So, ito yung proseso. Pagpili, pagsama, pagtuturo at pagsugo. O tingkay lahat sa akin ulit. Magtatapos na ako. Magtatapos na si Daddy. Pinili ka ng Diyos, hindi kang pumili sa Kanya. Amen? At ang una mong tungkulin, sumama lagi sa presensya ng Diyos. Nandiyan kayo? To accompany Jesus, to go with Jesus. Listen, ang Diyos ang pumili sa'yo at you cannot fulfill the discipleship kung hindi ka laging sasama kay Jesus. Kaya kung nararamdaman mo, may kausap ko ba ako ngayon? Na malayo ang presensya sa iyo ng Diyos. Lagi kang balik sa paanan ng Panginoon. Lagi kang mag-pray. Lagi kang humingi ng patnubay, ng gabay at kahabagan sa Diyos. Pinili ka ng Diyos upang sumama sa Kanya. Then, habang nasa Kanya ka, diyan mo matututunan ng maraming bagay. Alam niyo ba? Listen to me. Marami kayong marinig, mga preaching dito sa pulpito. Lalo yung iba natin manggagawa, mula 10, 1, 4, nandito na kayo. Umaating kayo ng Sunday. Alas 10 ng umaga, 1:00 ng hapon, alas 4. Pero marami pa rin hindi natututo. Minsan wala rin natatanggap. At listen to me, ha? I-review ko yung ibang espiritu at isipan na ganito. Akala ng iba, ang pag-aaral at pagtuturo ay pag-unawa ng mga salita lang ng Diyos. Na kaya mong ipaliwanag, kaya mong ituro, Greek and Hebrew ang Bible. Alam nyo ba, maraming marunong magturo ng Bible. Hebrew, Greek, no? Latin. Ang gagaling nila. Pero hindi yun yung talagang pagtuturo lamang. Maganda yon. Pero yung tamang theology dapat magdudulot sa iyo ng tamang pamumuhay. Ano kayo? Kung hindi rin nababago ang iyong buhay, anong silbi? Ba't ka natuto? Para gamitin mong alam mo? Hindi, ang yabang mo lang. Ang Biblia kailanman ay hindi binigay sa atin para matuto lang tayo.
Ibinigay ang salita ng Diyos para magbabago ka. At sa pagbabago mo, sa pagtuturo sa iyo ng Diyos, dumating sa iyo ang kapangyarihan ng Santong Espiritu upang ihayo ka niya, isugo ka niya, magpagaling, magpalayas ng demonyo, mag-extend ng kingdom ng Diyos. Amen. So yan yun Pinili ka ng Diyos, sumama ka sa Kanya lagi. Lagi kang nandoon nakadikit sa presensya ng Panginoon, mag-aral ka sa paanan ng Panginoong Jesus, sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, at bigyan ka niya ng kapangyarihan para gawin yung assignment mo. The church assignment, fulfilling the purpose and the mission of the church. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang tumanda lang sa simbahan. Huwag kang tumagal lang sa simbahan. Yung ba tumatagal sa simbahan pero walang nagagawa sa kaharian ng Diyos? Sabi sa katabi mo, hindi tayo yon. May assignment tayo. Amen? At mag-glorify ang Diyos kapag ginagawa mo at tinapos mo ang iyong assignment. Amen? Kaya sabi sa katabi mo, humayo ka na. Mag-disciple ka. Walang isa man sa atin dito hindi dapat nagdi-disciple. Pero ang palatandaan at dapat number 1, tungkulin natin na tayo magdi-disciple, kailangan sold out ka kay Kristo. Dapat, nakakasunod ka sa Kanyang kalooban. Amen? Kung nagkakamali ka man, tao lang tayo, nadadapa tayo, pero bumabangon tayong lagi. Umihingi tayo ng kapatawan sa Diyos at nanunumbalik tayong muli sa paglakad sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Sabi sa katabi mo, magpakarami ka pa. Hindi yung ikaw, yung Kristong nasa sayo, ang paramihin natin. Amen. Yung Kristong tinanggap mo, yun din ang ibabahagi mo Amen. So hindi tayo gumagawa ng disciple ng church na ito, ni pastor o sino man. Ginagawa natin dito, kaya ang tawag natin J-Group. Jesus Group. Jesus Disciples. Amen. Sige tayong lahat ay tumayo. Alam niyo po, siguro experience ito ng maraming nagdi-disciple. Makinig kayo Yung mahina ka, pero magdi-disciple ka pa rin, ikaw ang unang lumalakas. Hindi nakakaranas ng ganun, taas ang kamay. Mahina ang katawan mo, mahina ang spirito mo, may pinagdadaanan ka, pero pupunta ka sa iyong J-group, magdi-disciple ka pa rin, isi-share mo si Jesus sa kanila, at ikaw ang unang-unang lumalakas. Totoo? Di ba? Kasi ginagawa mo yung layunin ng Diyos sa'yo. JTG Manila Church, hindi tayo tinawag ng Diyos na umupo lang. Hindi tayo tinawag ng Diyos para kumantat tumugtog lang. Kailangan natin mapulpil ang layunin ng Diyos sa atin, ang purpose ni Lord. At ano yon? To give God's glory. At mag-glorify ang Diyos by fulfilling your mission. Amen? Sabi nga natin sabihin ito, glorify God through fulfilling the mission. May mission tayo, may assignment tayo. Go ye therefore and make disciples of all nations. Hindi lang tayo pang bansang Pilipinas, pang buong mundo tayo. Amen? Amen. Sabi sa katabi mo, hindi ka lang pang Pilipinas. Hindi ka lang pang Pilipinas. Pang buong mundo. I pray and I declare, JTG Manila Church, marami sa inyo ipapadala ng Diyos ang araw sa maraming mga bansa. Amen. Para hindi lang magtrabaho. Oo, maaaring iba magtatrabaho. Pero number 1, layunin mo kaya ka nandoon para mabigyan mo ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Sa magitan ng pagsishare ng gospel ng Amen. Panginoon. Pagpapagaling sa may sakit, karamdaman, by healing the sickness, casting out demons. Listen to me. Marami ng church ngayon, they don't practice healing, they don't practice casting out demons. JTG Manila, tatak natin yan. Legacy sa atin ng Diyos. Amen. Hindi naman ikaw magpapagaling Instrumento ka lang ni Lord. Salamat sapagkat maraming patotoo ng Diyos sa church na ito, mga pinagaling ng Panginoon.
Totoo? Amen. Amen. Kasi diyan natin ma-demonstrate na kasama natin ang Diyos eh. Kaya sabi ni Pablo, my preaching is not with persuasive words, but with the demonstration power of God's anointing. Hindi lang yung magaling na makasalita, kundi may demonstration ng kapangyarihan ng Diyos. At paano mangyayari yon? Sinabi ng Acts chapter 1 verse 8, bago kayo humayo, hintayin nyo muna ang pagbaba ng banal na Espiritu ng Diyos sa inyo. The Holy Spirit will come upon you and He will empower you. Bibigyan ka ng kapangyarihan sa pagbaba ng Santong Espiritu upang kayo ay maging saksi ko. Alam niyo po, mahirap talagang mag-disciple at tumayo pag hindi ka puspos. Pag nakapokus ka na lang sa ibang mga bagay, hindi masamang magtrabaho, magnegosyo, mag-aral, pero may assignment tayo kay Lord eh. Amen? At hindi natin mapupulpil yun, mga kapatid, kapag hindi tayo puspos ng Santong Espiritu. Ay sa oras ito, habang tayo mag-worship kay Lord, sino rito gusto niyang mapulpil ang purpose ng Diyos sa buhay niya? Taas ang kamay. Kailangan natin nakapuspusan ng Santong Espiritu ng Panginoon. And as we worship the Lord, I want you to open your heart. I want you to open your spirit to the Lord. Kaya mo ang gabing ito ay maging gabi ng kalakasan sa'yo. Maging gabi ng pagpapala sa iyong espiritu. Maging gabi na ikaw ay hahakbang patungo doon sa calling at purpose ng Diyos sa'yo. Oh, hallelujah, hallelujah. Shalababahaya labahanda yalabahana.